isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal, at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon at ngayon po ay May 9, 2025. Ilang araw na nga lang ba bago mag-eleksyon? 3 araw na lang po mga kababayan. At ito po ay habang lumalapit yung eleksyon mga kababayan, lalong umiinit itong mga nangyayari ngayon. Ang dami na nating nakikita dito sa social media mga kababayan na mga ebidensya ng mga vote buyings. Di ba? Well, anyway, hindi lang muna natin pag-usapan at papakita yan kasi hindi tayo sigurado sa mga post na ito, ha? Okay? Well, anyway, ito pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Ito. Martin Romualdez. Nangangapa na nga ba? Natatakot, nangangapa na, hindi alam kung anong gagawin mga kababayan. Yan mga kababayan, isa yan sa mga pag-usapan natin ngayon at ito. Bakit nga ba ito? Of course, may papakita tayong video dito mga kababayan. Ayan. Kasi kung natatandaan yung mga kababayan, kahapon, itong Duterte Youth Party List nag-file ng impeachment case laban kay PBBM. Okay? At yung merong mga kongresista mga kababayan, lalo na yung si Jude Asidre ng Tingog Party List, mukhang kinakabahan. And of course, pinag-usapan natin yan kahapon, pinisinta natin kung anong mga posibleng mangyari doon sa mga kongresistang pumirma sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at nakikita natin na natatakot na itong mga kongresista na ito at mukhang bago mag-eleksyon merong babaliktad mga kababayan. Yan po ay prediction lang naman natin. Well, anyway, baka nga siguro walang babaliktad kasi yung pondong nakuha nila ay para nga naman yun hanggang sa huli daw yun. Di ba? Well, anyway, ito ngayon nga, pag-usapan natin ito naman patungkol kay ano kayang naiisip dito ni Martin Romualdez mga kababayan. Ito. Well, anyway, bago natin i-play itong video na ito mga kababayan, paki-like and share po ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na, palakpakan tayo. Okay, ito mga kababayan, umpisa na natin. We're not in session right now, so not much can be done, di ba? At sa alam ko po, miski yung SecGen's office, naka-seminar sila ngayon. So we'll have to wait for the proper time to consider that. Plano ng mag-asawang Cardema na muling ihain ng impeachment complaint sa susunod na linggo. Okay mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, maiksi lang eh. Di ba? Pero may papakita pa tayong video dito, isa. Okay, later na ito, pag-usapan natin ng mabilisan ha. Ito, bakit natin natanong Martin Romualdez nangangapa na nga ba mga kababayan? Hindi nga ba alam kung anong gagawin dito? Kasi ito mga kababayan, anong mangyayari dito? Okay, so assuming siya pa rin yung House Leader, House Speaker, mga kababayan sa 20th Congress. Trap siya dito mga kababayan. At ito ngayon, hindi pa officially natatapos yung 19th Congress at meron pang ilang linggo after election na natitira para sa 19th Congress at sa susunod tatawid niyan sa 20th Congress. Sa isang video ko mga kababayan kahapon na ipinost ko, sana i-click din ninyo para makita din ninyo yung perspective or tsaka prediction natin. Okay? Sinabi ko doon na itong Duterte Youth Party List may laro ito.
or sabihin natin kasali sina VP Sara dito. Okay, may laro ito, may plano ito na medyo mahirap basahin as of the moment, mga kababayan. Yan yung nakikita ko. Okay, bakit? Ito. Tingnan nyo. Sa tingin nyo ba hindi alam ng Duterte Youth Party List na wala si Reginald Velasco sa kanyang office? Sa tingin nyo hindi niya alam? Sa tingin nyo hindi siya magtatanong sa mga staff ng House of Representatives? Oy, nandyan ba yan si Reginald Velasco kasi magpa-file kami ng impeachment case laban kay Bongbong Marcos. Di ba? So, kasi kung ako, mga kababayan, bago ako pupunta doon sa office, itatanong ko muna, sisiguraduhin ko muna na merong tatanggap ng dokumento kung anong ipa-file ko. Di ba? Kung ako yan. And I think ganyan din yung nasa isip ni Ronald Cardema, mga kababayan. Yun na nga, ang nangyari kahapon, hindi tinanggap kasi ang dapat lang tumanggap dyan ay si Reginald Velasco, yung Secretary General ng House of Representatives, mga kababayan. Okay? So pero kung titingnan natin, hindi ibig sabihin na kapag hindi tinanggap, wala ng impeachment case. Hindi ibig sabihin yan, hindi tinanggap, mababasura na yan. Di ba? At ito na nga, simula kahapon, kung nakikita natin, mga kababayan, kahapon pinalabas ng Duterte Youth Party List, 4 na araw bago mag-eleksyon. So sa tingin ko, mga kababayan, simula kahapon, pinipilit na intindihin ng kampo ni Romualdez at ni BBM kung anong laro ang ginagawa ng mga Duterte ngayon, mga kababayan. Okay? So, simula kahapon, until now, pinag-iisipan nila yan kung anong tugon nila dito, kung anong tamang gagawin nila dito, mga kababayan. Kasi trap sila dito. Okay? So, unang-una, kung tatanggapin nila ito, baka meron pa silang hindi nakikita sa konstitusyon, mga kababayan, na malaki pa rin yung chance na tatawid ito doon sa 20th Congress kasi hindi sila nakasesyon ngayon. So parang ibig sabihin, kapag tatanggapin ito ni Reginald Velasco, mga kababayan, ngayong araw na ito or magkatapos ng eleksyon at matatransmit ito sa Office of the Speaker, ay sa 20th Congress na, still pasok pa rin sa 20th Congress. At kailangan nilang i-entertain yan. Okay? Or kung hindi man ito ituloy i-submit next week at paabuti ng 20th Congress, yan ay siguradong tuloy na tuloy. Diba? At sabi ko nga, trap dito si Martin Romualdez, hindi niya alam kung anong gagawin dito. Hindi niya alam kung magkano na naman ang kailangan niyang ilalabas na pera dito para mapigilan itong pagpa-impeach kay PBBM. Bakit? Siya yung House Speaker. No choice siya. Kapag na-submit yan ni Reginald Velasco, galing sa office ni Reginald Velasco, papunta doon sa kanyang office, meron siyang ilang araw na pag-aralan yung impeachment case, mga kababayan. Again, no choice siya. Kailangan niyang i-entertain yan. Kailangan, for delaying tactics, kailangan niya ibigay yan sa Committee on Justice, mga kababayan. Para yung Committee on Justice na magde-decide at request yung mga ibang kongresista na bumoto kung pabor ba ay hindi sa pag-impeach kay PBBM. Okay, again, kahit saang anggulo mo titingnan, most likely yung impeachment case laban kay PBBM, merong 80 to 90% chance na matutuloy, mga kababayan. Kaya nga, nakikita natin dito na nalilito na itong si Martin Romualdez.
Oh, mukhang hindi na niya alam kung anong gagawin mga kababayan at until now or simula kahapon hanggang ngayon or baka hanggang sa susunod na araw, marami itong pinagkukonsultahan kung anong pwedeng gawin. Kasi nga mga kababayan, nakikita natin dito may laro itong mga Duterte, lalo ito si VP Sara, kasali itong Duterte Youth Party List mga kababayan, na medyo, as of now, medyo mahirap pang basahin. Okay, yung initial ko kahapon na analysis at prediction, somehow para doon yun sa mga kongresista na nagpapare-elect. Yung mga kongresistang pumirma na pumirma sa impeachment laban kay VP Sara at magpapare-elect ngayong eleksyon na ito. Kasi sila yung unang-unang apektado doon. At ngayon naman dito kay Martin Romualdez, di ba? Mukhang kinakabahan dito mga kababayan. Well anyway, marami nga naman siyang pera, baka gagamitin din naman nila yan. At ito pa, titignan natin ha. Ngayong eleksyon mga kababayan, nakikita natin na bumabaha talaga ng ayuda at pera. Kung walang matitira dyan sa kanilang pinamimigay para ngayong darating na impeachment case laban kay PBBM, delikado yan. Okay? Delikado yan mga kababayan. Kasi wala na sila ipamimigay. So ngayon, ano mangyayari mga kababayan? Ako, ang nakikita ni VP Sara dito mga kababayan, ito may matinding binulgar si VP Sara. Kasi kung hindi nila naintindihan ng kampo ni PBBM at ng alyansa kung anong laro ni VP Sara ngayon, kasali yung Duterte Youth Party List mga kababayan, delikado yan. Kaya ang sisiguraduhin nila ngayon ay yung pagpapasok ng mga kandidato ng senador na galing sa alyansa mga kababayan. At ito, pakinggan natin ng mabilisan. May matinding binulgar dito si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Kahit water kami, puputo ko na rin sila. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. Tunay na kapayapaan at kaunlaran na hindi lamang para sa iilang politiko at mayayaman. Kaya sa May 12, kailangan natin maging mapagmatya. May mga ulat at bulong-bulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Okay, stop lang muna natin dyan mga kababayan. Wow, di ba? Matindi yun. So, eto nga mga kababayan, pinapakita natin dito kasi kung hindi nila ito ma-counter attack itong laro ni VP Sara at kasama itong Duterte Youth Party List mga kababayan, ako kakabahan talaga itong kampo ni BBM at ni Martin Romualdez mga kababayan. At ano nga pwede nilang gawin dyan para mas mapadali yung solusyon? Ayan, binulgar ni Vice President Sara Duterte mga kababayan na magkakaroon ng malawakang dayaan. Para of course papasok yung mga senador ng alyansa. Kasi nga mga kababayan, in-explain ko sa isang video ko kahapon, na in-upload ko kahapon, i-check nyo na lang, na yung mga tao posibleng boboto sa mga congressman na incline doon na boboto pabor sa impeachment case laban kay PBBM. Diba? Kasi nga, yung mga kakampings and pro-Duterte ayaw nila kay PBBM. Kaya hahanap yan ng mga kongresista na boboto pabor sa impeachment laban sa kanya, laban kay PBBM.
So anong magagawa ng PBBM administration ngayon at ni Martin Romualdez? Hahanap yan ng paraan para makapasok ang mga kandidato ng alyansa, mga kababayan, dyan sa Senado. Kasi again, yung Senado yung mag-desisyon, magko-convict sa impeachment o magiging judge sa impeachment trial. Both kay VP Sara at kay Martin Romualdez. So, bakit Martin Romualdez? PBBM. Sorry. Kasi kung titingnan niyo mga kababayan, alam niya nila na itong si VP Sara mas malakas pa rin. Kahit i-convict yan ng mga senador, hindi yan natatakot si VP Sara. Okay? Ang natatakot dyan yung mga tao na ma-convict si VP Sara. Kasi pagdating ng 2028, kapag na-convict si Sara, hindi yan makatakbo. So yung mga tao magagalit doon sa mga senador na boboto sa pag-convict kay VP Sara. At anong mangyayari? The next time na tatakbo ulit or magpare-elect yung mga senador na yan na boboto sa pag-impeach kay VP Sara, most likely hindi na yan mananalo. Okay? Kaya ang iisipin nila ngayon ng alyansa, hindi na ito ang iisipin ni PBBM ngayon natin Martin Romualdez, nakafocus sila ngayon hindi na doon sa pagpa-convict kay VP Sara, kundi dito na sa pagprotekta kay PBBM. Pwede natin sabihin, kasali na rin yung pag-convict kay VP Sara. Okay? Sorry, excuse me po. Pero yung focus nila ngayon talaga ay pagprotekta kay PBBM. At anong gawin nila? Yan, kasali na yan dyan yung pandadaya ngayong darating na eleksyon. Kaya tayo po mga kababayan, sabi ni VP Sara, magmasid po tayo. Okay? Dapat report niyo po. Ako mga kababayan, meron na tayo nakikita dito. May in-inform na tayo patungkol dyan sa mga vote buyings na yan. May mga tinatawag silang yung mga sample ballots na may naka-attach na pera mga kababayan. Ang dami dyan, tignan nyo dyan, nagkalat na. Ang hirap lang kasi dyan, hindi mo talaga ma-prove na yan ay galing dyan sa politiko na yan kasi ang daling i-deny yan. Yan yung problema. Pero yet mga kababayan, careful po tayo. Again, hindi ibig sabihin na nakatanggap kang pera, automatically ayan na yung bubutuhan ninyo. Okay? Okay, so bago natin tapusin mga kababayan, ito lang masisigurado natin ha. Tandaan lang ninyo ito. Okay? Tanggapin man yang impeachment case laban kay PBBM ngayong 19 Congress. Okay? O hindi. Alam ng mga kongresista, mga senador na darating at ng mga tao na mayroon ng isang grupo na handa na i-file yung impeachment case. Okay? At ito, halimbawa, tanggapin ngayong 19 Congress, magsta-standby yan sa opisina ni Reginald Velasco hanggang darating yung 20th Congress. Okay? And then pagpasok ng 20th Congress mga kababayan, doon pa lang yan isubmit sa opisina ni Martin Romualdez. Pasok pa rin yan sa policy nila na officially included yan sa 20th Congress at hindi sa 19th Congress. So again, kahit anong mangyari dyan, nakikita natin pasok yang impeachment case na yan laban kay PBBM. Okay, at ito na nga, posibleng magkaroon ng malaking dayaan ngayong eleksyon, so dapat bantayan natin. Okay, tandaan niyo yang binulgar ni Vice President Sara kasi hindi yan magsasalita, hindi yan magbubulgar ng kahit na ano kung walang nakakalap yan na ebidensya mga kababayan. Tignan niyo yung sinabi niya patungkol kay First Lady Lisa Marcos. 'Di ba? Detalye 'yon, may sinasabi siyang police report. May sinasabi siyang detalye doon kung anong substance na nakita. Okay?
Kung sinasabi ng Malacanang na fake news yan, hindi sana nag-file na sila ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi yan naman yung gusto nila kahit nung death threat nga, di ba? Yung ibang vloggers na nahuling nag-fake news, may kaso na nga, di ba? Ito pa kaya kalaban nila, VP Sara. Yet, kung titingnan nyo, bakit until now, hindi pa nag-file itong Malacanang ng kaso laban kay Vice President patungkol dyan sa sinasabi niya kay First Lady Liza Marcos? So, kasi nga, natatakot yan sila na baka ilabas ni VP Sara yung ebidensyang hawak niya. Di ba? Kaya nga ito, sabi ko, hindi magsasalita si VP Sara mga kababayan kung wala siyang maipapakitang ebidensya. At dito, kahit sinasabi niyang chismis pa lang na magkakaroon ng malawakang dayaan ngayong eleksyon para makapasok itong alyansa, sigurado tayo na meron niyang pinaghuhugutan, meron niyang kinuhaan talaga. Kinunan ba? Kinuhaan, basta. Meron niyang kinunan na impormasyon mga kababayan na may ebidensya. Okay? So dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng video natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, so maraming salamat sa lahat at kita-kita tayo sa susunod na reaction videos natin. Okay, magandang araw po sa inyong lahat.